Dito tayo kay Joel Villanueva. Nako po, ano nga ba yan, Kent, yung kay Joel Villanueva? Ito po, mga kababayan, si Joel Villanueva, mga kababayan, ay nagtatanong lang po, nagkataon po ba, mga kababayan, na si Joel Villanueva ay sunod-sunod tumanggap ng award. So, nagkataon ba, mga kababayan, na yung award ni Joel Villanueva ay nagkataon na may issue siya sa flood control. So, ang mga award niya ay mga tawag doon, basta, ito yun, mga kababayan. Meron ako ipakita sa inyo. Kasi kahit ako, mga kababayan, nung napanood ko ito sa balita, at nabasa ko, ito sa BBC News. BBC News, mga kababayan, yung bagong balita sa Bulacan. Hindi po BBC News na ibang bansa, BBC News or bagong balita Bulacan. So ngayon, mga kababayan, ito po. Basahin po natin si Senator Joel Villanueva, mga kababayan, ginawaran ng World Integrity Prize. Kaya sabi ko, bakit hindi ito noon ginawad sa kanya? Noong panahon na wala pang issue at hindi pa siya sangkot sa flood control corruption at hindi pa siya na issue dito sa ombudsman kay Conchita Morales or Conchita Carpio Morales. Mga kababayan, sa Series 4 silo po sa inyong lahat dyan. Ito po, mga kababayan, basahin ko lang po Senator Joel Villanueva, pinarangalan ng World Integrity Prize. Pinangaralan si Senator Joel Villanueva bilang pagkilala sa kanyang tapat na paglilingkod sa publiko at matibay na paninindigan laban sa korupsyon. Natatawa ako mag-isip, mga kababayan. Pinarangalan ng World Integrity Prize bilang pagkilala sa kanyang tapat na paglilingkod sa publiko at matibay na paninindigan laban sa korupsyon. Naubo ako. Ang kanyang award, mga kababayan, ay tapat na paninindigan laban sa korupsyon. Walang problema, mga kababayan, kung bigyan man siya ng award. So, karapatan naman natin, bawat Pilipino, kung ano man ang nakita sa atin ng mga dayuhan, ng mga banyaga, na bigyan ka ng award, so, nasa nagbigay na yun. Nasa nagbigay na yun kung ibigay nila sa tao. Wala tayong magagawa. So, ngayon, mga kababayan, sige, given na yan. Tumanggap siya ng award. Hindi tayo kukontra dyan kasi hindi naman tayo hindi naman tayo yung committee body or di ba, yung mga nagbibigay ng award, di ba? Hindi naman tayo yung taga-committee ng award na yan. Na World Integrity Prize. Di ba? Hindi naman tayo ang nagbigay niyan. Ngayon, ito daw ang World Integrity Prize, paglilingkod sa publiko at matibay na paninindigan laban sa korupsyon. So, nagkataon nga ba ito, mga kababayan, na tumanggap siya ng ganitong award dahil sangkot siya sa korupsyon? Ayon sa mga taga-suporta, hindi na rin umano nakakapagtaka na may mga question at pambabatiko sa senador. Lalo na sa panahong laganap ang disinformation sa panlilinlang nila sa ganitong sitwasyon, ang pagiging tapat at matuwid ay nagiging banta sa mga tumututol sa katotohanan at pananagutan. Sa kabila ng mga batikos, patuloy umanong naninindigan si Senator Joel Villanueva sa tama at isinusulong ang mga prinsipyo at integridad, malinaw sa pamamahala at mabuting pamumuno sa kanyang panunungkulan. Itinuring ng kanyang mga taga-suporta ang naturang parangal hindi lamang bilang personal na pagkilala sa senador, kundi bilang tagumpay para sa mga mamamayang naniniwala, mananaig ang katotohanan at kabutihan sa pamahalaan. Dear Tita Charo. So ngayon, mga kababayan, hindi naman po ako against sa award
ni Senator Joel Villanueva. Hindi ako kukontra dyan. 'Di ba? Hindi ako kukontra dyan. Bakit? Karapatan nga yan eh. Hindi naman tayo dictatorship, hindi naman tayo martial law sa bansa na pwede nating diktahan na hindi siya pwedeng bigyan, hindi pwedeng mag-award ng love ganito sa kanya o ganon kasi nga ganyan siya. Karapatan po ng award-giving body yan na binigay sa kanya. Pero mga kababayan, kung dumating man ang panahon, hindi man ngayon, bukas at magpakailanman, bigla siyang inaristo dahil sangkot siya sa korupsyon sa flood control. Ano pong masasabi ng nagbibigay ng award at ng mga taga-suporta niya? 'Di ba, T.Y. Tigas? Hello po. 'Di ba? And kay Winnie Fair, hello po. Wala tayong kontra dyan. Hindi tayo aangal sa award na yan. Pero, paano kung bukas, sunod araw, sunod taon, bigla siyang inaristo dahil sangkot nga siya sa korupsyon. At kasi nga mga kababayan, kasali po si Joel Villanueva sa inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman. Dahil po sa pagtanggap di umano, according kay Bryce Hernandez at kay Henry Alcantara ng mga district engineer sa Bulacan. At baka nakalimutan nyo, mga kababayan, no? Laman po ng dyaryo at balita sa sunod-sunod ng halos isang buwan, umpisa nung ibinulgar ni PBBM itong flood control issue, no? Laban dito sa mga korap na opisyales, mga kababayan. Nako po. Mga kababayan. Diyos ko po. Wait lang mga kababayan. Paano nga, mga kababayan, kung darating ang araw, hindi ba nakakahiya sa nagbigay ng award at hindi ba nakakahiya sa mga taga-suporta niya na tumanggap siya ng Integrity, World Integrity Prize Award. Tapos, next year, inaristo siya at dinampot dahil kasama siya doon sa makukulong. Diba, mga kababayan? So, ano na lang ang sasabihin? Kung nakita nyo naman, ito po, mga kababayan, Joel Villanueva, sangkot sa flood control. Makikita naman yan eh. Inasisibak ng Office of the Ombudsman si Senator personal and collective privilege, but then Mr. President, just to not belabor the issue anymore because we have Senator Lacson who is set to deliver a privilege speech. May I just make a short manifestation, Mr. President, if I may? Yes, you may proceed. Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumalagkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Ulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2020. So noon pa naman daw lumalaban na siya. Pero pag pumunta tayo ngayon sa Billionaire News Channel, ayan na, BNC, Joel Villanueva, hindi daw siya sangkot. At mga kababayan, hindi po ba kayo nagtaka, mga kababayan, na kung saan, at ngayon, handa na ba kayo? na kung saan mga kababayan, itinanggi pa nga niya na hindi daw niya kilala si Henry Alcantara. Pero mga kababayan, may mga video pong lumabas na ini-endorso nga niya ito noong
Merong event sa Bulacan. Ito po mga kababayan. Ito po. This Christmas, Food Wait Panda lang mga delivers kababayan. food May at ads lang. May ads lang mga kababayan. Muling dumistansya si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Sa 47th anniversary celebration ng Jesus is Lord Church, iginiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Dexter Ganide ng Abante. Hindi pinalagpas ni Senador Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend para linisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Ngayon mga kababayan, tanong ko lang. Sino po ba ang nag-post, no? Na merong 1.44 billion a day? Si Joel Villanueva ba? Parang ang pagkakaalam ko na merong nagbisto niyan ay si Manny Pacquiao. Na kung saan ayaw maniwala ni Digong. At ang sabi pa nga ni Digong, isabi mo sa akin kung anong ahensya yan kasi kung hindi mo, kung hindi mo ipakita yan, sabihin ko sa taong bayan na sinungaling ka at huwag ka nilang iboto. Yeah? Hindi po si Villanueva ang naglabas. At pangalawa pong naglabas niyan ay si PBBM na kung saan sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo. 'Di ba? So wala akong narinig na Joel Villanueva talaga. Tapos ngayon, kasali ka daw. Eh di wow. Sabi ng senador, kaya niyang tingnan sa mata ang mga miyembro ng JIL at sabihing hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Kaya ko kayong tignan mata sa mata, wala tayong flood control, wala ngang flood control. Pero meron kang building, commercial building. Commercial ba 'yon, mga kababayan? Wala nga siyang flood control. Pero meron siyang, hindi commercial, multi-purpose building na nagkakahalaga na imbis 900 million, 600 million na lang. 'Di ba? Wala nga namang flood control, wala ka makikitang flood control. Pero yung sinabi ni Henry Alcantara na 600 million multi-purpose building, meron siya. Kaya nga yung ibang flood control hindi na tayo-tayo eh. Kasi budget dapat yun dun sa mga flood control napunta sa multi-purpose building. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, wala naman akong problema dun sa award niya. Ang problema dyan, ano kayang sasabihin ng mga taga-suporta niya at sa nagbigay ng award kung next year, 2026, isa siya sa dadamputin? 'Di ba? Isa siya sa aarestuhin. Kasi sangkot siya sa flood control corruption. Nako, eto na nga, mga kababayan. Wala tayong problema sa award. Deserve niya yan. Award niya yan eh. Siya yan eh. Pero ang problema dyan, paano? Diba, Nanay Minda, ang toto? Paano kung dadamputin siya? Paano kung isa siya sa aarestuhin at ikukulong sa Quezon City na bagong kulungan? Nako, mga kababayan. Well, siya naman nagdala ng pangalan niya. Well, siya naman yan, hindi naman tayo. Siya yung nakakaalam niyan. Pero paano nga kung darating ang panahon, mga kababayan, na bigla siyang dinampot? Baka magulat tayo. Bakit mga kababayan? Ganito po kasi yan.
Kasi, di ba, naglabas si Bryce Hernandez ng mga conversation. May picture, may conversation na humihingi daw itong si Villanueva ng pondo kay Hernandez. May picture pa nga sila na sumakay sila ng speedboat ba yun or yate, no? Na nasa dagat sila. Sabi nga ni Joel, peke daw yung conversation. Pwede daw siyang gumawa ng ganon. Eh kung peke ang conversation,